Catherine. Ang mga mayayaman para lang sa mga mayayaman. Hindi bababa sa level natin mga mahihirap ang katulad niyang lalaking pinapantasya mo. Tahimik siya sa kinauupuan, humugot ng malalim na hininga. Sa totoo lang, alam naman niya yon. Ang kaso, minsan kapag nare-real talk na siya ng kahit isa sa miyembro ng kanyang pamilya, hindi niya maiwasang magdamdam. Pero hindi sa araw na ito. Today is the day na natupad ang manifestations niya at dapat siyang maging masaya at good vibes lang buong araw. Basta. Alam ko naman ang limitations ko pagdating sa ganyang bagay. Hindi kayo dapat nag-aalala sa akin, mama at papa. Kaya ko na ho ang sarili ko. Siya, si Catherine Romano. Galing sa isang simpleng pamilya. Ngunit pinalaki silang masaya ng mga magulang at punong-puno ng pagmamahal. Sa edad na 20 years old, nakapagtapos siya ng pag-aaral sa kursong Business Management. Kung sakaling matanggap siya sa Montenegro Corps, ito ang kauna-unahang trabahong mapapasukan niya. High school pa lang talaga siya, crush niya na si Dean. Kahit magkaiba sila na eskwelahan, hindi naging hadlang yon para makita niya ang lalaki. Una niya ito nakita sa isang basketball game na pinuntahan niya nung high school. Inter-school meet yun ng mga private high schools at nagkataong may pinsan siyang niyaya siyang manood ng game. Unang beses na tumama ang mga mata niya sa gwapong mukha ni Dean, pakiramdam niya, pinana na ni Cupido ang puso niya. Ni minsan, hindi nawala ang pagkakagusto niya dito. Kapag may pagkakataon siyang makita ito, kinukuha niya talaga ang oportunidad na binibigay sa kanya. Kulang na lang, maging stalker siya ng lalaki. Matatawag nga siyang silent fan, kahit hindi naman ito artista. Lahat ng mga lumalabas na balita tungkol sa lalaki, alam niya, wala ni isang detalye ang makakalampas sa kanya pagdating sa isang Dean Lucas Montenegro. Pagtapat ng van sa labas ng malaking gusali, agad siyang nagpaalam sa kanyang pamilya. Nakangiti siyang naglakad papasok ng lobby. Ilang sandali pa, lumapit siya sa receptionist. Good morning, miss. Tanong ko lang po kung saan yung pila para sa application na secretary dito sa Montenegro Corps. Kumunot ang noon ng receptionist. Application for secretary? Walang ganun dito. Hindi hiring ang mga big bosses namin ng sekretarya. Kumunot ang noon ni Catherine at muling tumingin sa kanyang phone. Pero ang sabi po rito sa page ng Montenegro Corps, naghahanap po kayo ng secretary for Sir Dean Lucas Montenegro. Chinek pa yun ang receptionist sa computer system. Umiling ito sa kanya. Hindi po secretary ang hinahanap dito, miss, kundi yaya. Yaya? Naguguluhan niyang tanong sa babaeng kaharap. Opo, yaya. Para po sa anak ni Sir Dean. Halos malaglag ang panga niya sa narinig. Pumikit siya at umiling. Hindi matanggap ng kanyang sistema ang sinabi ng babae. Nabibingi ba siya? Hindi ba siya nakapaglinis ng tenga? Teka, si Sir Dean may anak na? Nakangiti itong tumango. Yes, meron. Anyway, kung gusto mo mag-apply, sa 15th floor ang application nito. Nagpasalamat siya sa babae at pagkatapos, dahan-dahan siyang nagtungo sa sofa at dahan-dahan ding napaupo roon. Ang plano niya, mag-apply bilang sekretarya. Hindi naman niya inasahan na may malalaman siyang ganito kalaking detalye patungkol sa pribadong buhay ng lalaking hinahangaan niya. Napasa po siya ng palad sa kanyang pisngi. For the first time in history ng kanyang pagkakagusto kay Dean, isang malaking balita ang hindi niya alam. Nangangalawang na ba ang investigation skill niya? Sandali siyang nag-isip kung mag-a-apply pa ba siya. Ngunit dahil kinain siya ng kuryosidad, nagdesisyon siyang mag-apply bilang yaya ng kung sino mang tinutukoy na anak nito. Buo ang loob niyang nagtungo sa elevator at sumakay doon. Kabado man, dahil hindi niya ito napaghandaan, ngunit handa siyang harapin ang kahit anong challenge na haharapin niya sa mga susunod na minuto. Pagdating sa 15th floor, nakita niya ang isang pila roon ng mga kababaihan. Hindi naman ganun kadami. Kung susumahin, mga nasa 7 lang ang nasa labas.
May isang babaeng lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng formal attire at may suot na ID. Yes, for application din ba kayo ng yaya? Isang mabilis na tango ang ginawa niya. Yes po, dito po yung pila no? Paninigurado niya. Ngumiti naman ito at tumango. Upo ka na dyan, miss. Mabuti hindi kayo nabutan ng cut-off. Ikaw ang last applicant na tatanggapin ko ha. Nito at tumalikod na. Naglakad ito sa dinadaanan niya kanina. Mukhang pababa ng lobby ang babae. Ilang sandali pa, may isang lalaki na lumabas sa opisina ni Dean Montenegro. Matangkad ito, may tsura din, at nakauniforme ng formal. Mukha itong sekretarya ng crush niya. Maya-maya, may babaeng nakasunod dito. Nangunot ang kanyang noon nang makita ang damit na suot nito. Ang ikli ng palda. Kulang na lang makita ang bandang ilalim ng puwetan nito. At ang blouse, ubod ng hapit sa katawan. Dahan-dahan naman ang pagbaling na ginawa niya sa ibang aplikanteng naroon. Lahat ng ito, sexy ang mga damit na suot. Kulang na lang magpakita pa ng cleavage. Uminit ng bahagya ang ulo niya sa katotohanang lahat ng nakikita niya ngayon, makikita rin ni Dean. Parang gusto niyang sabihan ng mga babae na magpalit ng damit na isusuot. Ang kaso, sino ba siya para makailam sa mga ito? Akala niya, matagal pa siyang matatawag. Ngunit nagulat siya nang maging mabilis ang proseso ng hiring. Hindi nagtatagal ng halos 5 minuto ang mga ini-interview sa loob. Ng pagkakataon niya na para pumasok, naririnig niya ang paulit-ulit na pagbuntong hininga ng lalaki sa may pinto. Parang problemado ito sa nangyayari. Sir, pwede na po akong dumiretso sa loob? Tanong niya rito. Sandali itong tumingin sa kanyang kabuuan. Sa wakas, nakasuot ka ng formal na damit. Kala ko masasayang ang buong araw na to. Naguguluhan man siya sa sinabi ng lalaki, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad papasok. Mula sa malawak na working table, natanaw ni Catherine ang lalaking naroon. Noon, pangarap niya lang na makita ito ng ganito kalapit. Ngayon, kaharap niya na mismo. Para siyang nakalutang sa ulap. Ang gaan ng pakiramdam niya. Isa ito sa mga katuparan ng pangarap niya. Dati, sa hindi kalayuan niya ito nakikita o di kaya sa billboard. Pero talaga ngayon face to face na sila. You are? Tanong nito sa baritonong boses. Mas matanda ito ng 3 taon sa kanya. Sa edad na 23, talagang napakagwapo nitong tingnan. Parang model ng mga expensive and luxury brands. Yung tipong makikita sa cover ng mga mamahaling magazines ang aura ng lalaki. I am Catherine Luna Romano, applying for nanny position? Are you a walk-in applicant? Nagangat ito ng tingin at doon inabot nito ang hawak na resume. Yes, sir. Ako, pasensya na po. Unexpected po yung pag-apply ko rito. Tumangulang ito ng tipid. At maya-maya, nagangat ito ng isang kilay. Are you sure mag-apply ka bilang yaya? You're a graduate of business management. Hindi ba masasayang ang pinag-aralan mo? Kung itong trabahong ito ang papasukin mo? Napalunok siya. Hindi niya in-expect na itatanong yun ng lalaki sa kanya. Ang totoo po niyan, kala ko po kasi open for hiring yung secretarial position kaya yun sana yung applyan ko. Pero since nandito na rin po ako, gusto ko po subukan mag-apply lalo na at kikita naman po ako sa pagtatrabaho bilang yaya. Umiling ang lalaki at akmang ibabalik sa kanya ang resume. Kinabahan naman siya dahil mukhang ire-reject siya nito. Pero agad niyang inagapan yon. Sir, magaling ho ako sa mga bata. May 3 kapatid ako na mas nakababata sa akin, kaya may experience po ako sa pag-aalaga, sir. Pinagdikit pa niya ang kanyang palad sa harap ng lalaki. Kailangan niyang matanggap sa trabahong ito para sa misyon niyang alamin kung sino ang anak ng lalaki na tinutukoy ng receptionist kanina. Kung sino ang asawa nito, kung may asawa ba talaga ito, o baka single father ito. Lahat ng mga tanong na umiikot sa isipan niya, kailangan niyang masagot. Binigyan niya na nagpapaawang tingin ng lalaki at mukhang nadala naman ito sa ginagawa niya. Sumandal ito sa swivel chair at pinagmasdan siya ng maigi.
You look familiar to me. Ipinag-cross nito ang mga braso. Hindi niya alam kung dapat ba niyang takpan ng muka. Baka kasi, bigla siya nitong naalala. Hindi malayong mangyari dahil kung nasa ng lalaki, basta may free time siya, pupunta rin siya dito. Kaso, sa bandang malayo para hindi siya nito makita. At hindi nito malaman na sumusunod siya. Umiwas siya ng tingin sa lalaki at napahagat labi. Do I know you? Tumingin siya sa lalaki at dahan-dahang umiling. Hindi ho. Ngayon ko lang po kayo nakita, sir. Gusto niyang sampalin ang sarili. Dinig na dinig niya ang defensive tone sa pagsagot dito. Naningkit ang mga mata ni Dean at mas inalala kung saan niya nakita ang babae noon. Sigurado siyang nakita niya na ito noon, hindi niya lang maalala kung saan. Are you sure you want this job? Kaya mo pa i-sacrifice ang freedom mo for this job? This is a very important role to do. You will have to attend to my daughter. She's 3 years old. Kailangan niya na maingat na yaya at maalaga. Dapat mabait. Hindi mainitin ang ulo at may mahabang pasensya. Napaisip si Catherine. Nagawa niya ng alagaan ng mga kapatid noon. Basic na lang sa kanya ang ganong trabaho. Pero syempre maninibago pa rin siya sa una. Kaya ko po, sir. Umayos ito ng upo at inilapit nito ang mukha sa kanya. Halos hindi makahinga si Catherine. Mabuti na lang at may nakaharang na lamesa sa kanilang dalawa. Kitang-kita niya ang hazel brown eyes ng lalaki at ang light freckles sa mukha nito. Pigil na pigil ang kilig niya sa mga oras na yon. Kulang na lang hindi na siya huminga. Sige, I'll give you a chance. Tignan natin kung magugustuhan ka ng anak ko. If she ends up liking you as her yaya, then tatanggapin kita. Napalunok siya na makitang gumalaw ang Adam's apple nito. Ngumiti siya na matamis sa lalaki. Thank you for the opportunity, Sir Dean. Kumunot ang noon nito. You know me. Agad niyang tinuro ang desk nameplate. Ito pa pangalan niya to, di ba? Sir? Aniya at alanganing ngumiti sa lalaki. Humugot ng malalim na hininga si Dean at napailing. May I remind you that if you get hired, stay in yaya ka. That means you will live with me and my daughter. Nagulat siya sa sinabi nito. Sir, stay in ho. Pwede po ba ako sa bahay niyo? Hindi magagalit asawa mo? First of all, wala akong yaya. And second, of course pwede ka sa bahay. Magiging yaya ka ng anak ko. Alangan namang hindi ka stay in. Paano mo siya mababantayan at maaalagaan? Tumango siya sa tinura nito. Kunwari wala siyang pakialam sa sinabi nitong wala itong asawa. Pero ang totoo, parang gusto niya mag-celebrate. Dahil wala pang asawa ang ultimate crush niya. Noted, sir. So, kailan po ako magsisimula? Ngayon na. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Sir, ngayon na ho? Pinagtaasan naman siya nito ng kilay. Oh, bakit ayaw mo? Pilit siyang umiti at walang nagawa kundi umayon dito. Bibitawan pa ba niya ang oportunidad na ito? Malamang hindi na. Nagpaalam naman si Dean sa sekretarya nito na aalis muna sila at uuwi ng bahay nito. Akala niya sa isang simpleng village or subdivision nakatira ang lalaki. Pero ano pa nga ba ina-expect niya sa isang Montenegro? Hindi niya maiwasang mamangha habang nakamasid sa nadadaanan nila sa loob ng Forbes Park. Ang gaganda ng mga bahay dito. Aniya, sa mahinang boses. Hindi niya inaasahang maririnig yun ni Dean. Of course, rich people live here. Sabi nito sa seryosong tono. Tumango-tango siya. Nakakainggit na magkaroon ng magandang bahay sa isang exclusive subdivision for rich people. Gayunpaman, hindi naman pinangarap ni Catherine na mapabilang sa isang mayamang pamilya. Naniniwala kasi siya na kapag mayaman ang isang tao, mas maraming kailangang asikasuhin, mas maraming responsibilidad, mas maraming kailangang pagtuunan ng pansin. Huminto ang sasakyan sa labas ng isang magandang bahay. Merong second floor yon. Mula sa taas, nakita niya isang babaeng nakauniforme at ang maliit na bata na hawak nito sa kamay.
Nawala agad ang dalawa sa terasa ng second floor. At ilang sandali nasa baba na ang mga ito. Mabilis bumaba si Dean at sinalubong ang bata ng mahigpit na yakap. Tuwang-tuwa naman ang bata nang makita ang ama nito. Sumunod na rin siyang bumaba ng sasakyan. Nag-aalangan pa siyang lumapit sa mga ito at tipid na ngumiti sa kanya ang katulong na nakaalalay sa bata kanina. Pumasok sila sa loob at doon na siya pinakilala ni Dean sa anak nito. Tahimik lang siyang nakaupo sa sofa at ang batang kanina kapit na kapit sa damit ni Dean. Ngayon naman pinaglalaroan na ang dulo ng suot niyang long sleeves. "Hi baby, what's your name?" Mahinang tanong niya. Walang ibang tao sa sala, kundi silang dalawa lang. Nagpaalam kasi si Dean na aakyat muna ng home office nito at may kukunin. Nagangat ang tingin ng bata at ngumiti sa kanya. Lumabas ang ngipin nitong medyo hiwa-hiwalay. "Ayos ah, maganda ka pero naka 1 seat apart yung ngipin mo." Aniya sa bata na humagikik naman. "Teeth apart?" Anito at tinuro ang sariling bibig. Natawa si Catherine sa reaksyon ng bata at tumango. Ibig sabihin, hiwa-hiwalay. Yumuko siya upang pantayan nito. Pero wala kang dapat ipag-alala. Kasi paglaki mo, sure ako ipapabraces ka ng daddy mo. Nang makita niyang pawis ang bata, dahil sa kalikutan nito, kumuha siya ng tissue sa box na nakalagay sa ibabaw ng glass table. "Come here, pupunasan kita ng pawis." Ani niya sa bata. Lumapit naman ito. Binuhat niya ito at kinalong sa kanyang hita. "Ang bango mo. Sana kapag lumaki ka, hindi ka mag-amoy maasim ha." Nakangiting pinunasan niya ang pawisan nitong likod. Mukhang natuwa naman ang bata sa kanya at hindi na umalis sa tabi niya. "Seems like she likes you, Catherine." Napaayos siya ng upo. Nang marinig ang boses ni Dean sa likuran. Tipid siyang umiti. "Mahilig lang po talaga ako sa bata. Gaya nga ng sabi ko kanina, may 3 ho akong nakababatang kapatid." May inabot ito sa kanya. "Here's the contract. Read it overnight. Take your time in deciding. Hindi kita minamadali." Kinabukasan, kapag gusto mo pa rin alagaan ang anak ko, then go back to my office and submit it to me personally. Nasa labas na sila ng bahay ng lalaki. Nang tinawag nito ang driver. "Rico, pakihatid si Catherine sa bahay nila. Make sure makakauwi siya na ligtas." Utos nito roon. "Nako sir, okay lang kahit hanggang sa labasan lang. Kaya ko naman po mag-commute pa uwi eh." Sumeryoso ito ng tingin. "I insist. Mas makakampante ako kung alam kong ligtas ka nakauwi. After all, kapag pumayag ka sa nakasad na kontrata, magiging official yaya ka na ni Alexi." Tukoy nito sa anak na babae. Nakangiti siyang tumango at sumunod na sa driver na siyang iginiya siya sa backseat ng sasakyan. Pagka-uwi niya ng bahay, naabutan niya ang kanyang ina at ama na nasa dining room at naghahanda ng hapunan. "Oh, napaaga ka yata, Cathy." Anang kanyang ina. Lumapit ito sa kanya at kinuha ang bitbit niyang bag. Pagod siyang umupo at yumuko sa lamesa. Nag-alala naman agad ang mga magulang niya sa nakita. "Ayos ka lang ba, anak? Hindi ka ba nakapasok sa dream company mo?" Umiling siya sa ina. "Okay lang yan. Marami pa naman magandang kumpanyang pwedeng pasukan. Hindi pa end of the world, anak." Patuloy lang sa pag-haplos ng kanyang likuran ng ina. Umahon siya sa pagkakahiga at tumingin sa mga ito. "Hindi ako nakapasok sa kumpanya ng mga Montenegro, pero nakapasok naman ako sa bahay ni Dean." Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. "Ano ibig mo sabihin, Cathy?" Ang ama niya ang nagtanong. "Pa, kapag pumayag ako sa alok ni Dean, magiging yaya ako ng anak niya." Excited, masaya at proud na sabi niya. "Ano?" Gulat na sigaw ng kanyang ina. "May anak na si Dean Montenegro?" Doon siya tumahimik at ilang sandali pa, tumango siya sa mga ito. "Well, meron siyang anak pero wala siyang asawa. Naghahanap siya ng yaya para sa anak niya kaya nag-apply ako. Unexpectedly, ma.
Binigyan niya ako ng offer. Pumayag ka na maging yaya ng anak niya? Hindi pa po. Pinutol siya nito sa pagsasalita. Abay, talagang huwag kang papayag, anak. Hindi kita pinag-aral ng koleyo at pinag-graduate para yaya ang kunin mong trabaho. Catherine, hindi ako sang-ayon sa gusto mo, ha? Natahimik siya nang marinig ang tinura nito. Hindi porket crush mo yung Dean Montenegro na yan. E pati pag-aalaga ng bata, papasukin mo na. Anak naman, pati ba naman sa karir mo? Kailangan pa rin konektado si Dean? Hindi na healthy ang pagkakagusto mo sa kanya, anak. Tumango ang kanyang ina sa sinabi ng ama. Dapat sa'yo, sa kumpanya nagtatrabaho sa opisina. Mga papeles ang kaharap at hindi bata. Magiging yaya ka, tapos ikaw ang mag-aasikaso sa bata. Eh kung gusto mo na pala mag-alaga ng bata, sana sinabi mo na noon pa para hindi na kita pinag-aral ng kolehiyo. Natigilan siya sa litanya ng ina. Naiintindihan niya ang mga magulang. Bilang magulang, walang sino man ang gugustuhing mahirapan ng anak. Humugot siya ng malalim na hininga at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Ma, di ko naman po gagawin to habang buhay. Hindi rin naman ho ako magtatagal sa trabahong to. Temporary lang, gusto ko lang subukan. Pinaningkitan siya nito ng mata. Gustong subukan? O dahil gusto mo makasama ang Montenegro na yon? Lumapit siya sa ina at yumakap dito. Mama, payagan mo na ako please. Promise, maximum 1 year. Hindi ko pa nga alam kung talagang tanggap na ako eh. E malay mo mapaalis ako agad, di ba? Eh di problem solve ka na. Hayaan mo lang naman ako subukan to, ma. Please, bigyan mo na to sa akin, mama. Nilambing pa niya ang ina hanggang sa wala na ito nagawa kundi pumayag. Nang bumaling siya sa kanyang ama, nakita niya nakangiti lang ito habang napapailing. Lumapit din siya dito at yumakap. Papa, ikaw ang living proof na pumayag si mama. Oo na, basta mag-iingat ka. Kung sakaling nga matanggap ka ron, ingatan mo yung sarili mo. Huwag kang nagpapaniwala sa taong yun ha. Lalo pat di mo naman talaga kilala yung tunay niyang pagkatao. Tumangutango siya. Tatandaan ko po yan, Papa. Thank you talaga. Ibinahagi niya sa pamilya ang kanyang desisyon sa gabing yon, pagkatapos nilang kumain ng hapunan. Habang todo cheers sa kanya si Richie, todo reklamo naman si Miko. Sinasabihan siya nitong wag nang ituloy at baka mapahamak siya. Pero syempre hindi niya pinakinggan ang kapatid. Halos hindi siya nakatulog buong gabi. Nasa isip niya ang laman ng kontratang binasa. Nang malaman ng kanyang pamilya kung magkano ang sahod per cut-off, gulat na gulat ang mga ito. Eh sino ba namang hindi magugulat? Kung halos kikita siya ng 70,000 per month. Basta ate ha, bilan mo ako ng bagong phone kapag sumahod ka na. Nakangiting saad ni Richie kinabukasan habang inaayos niya ang gamit. Gusto mo sapak? Tumawa lang ito sa kanya. Joke lang ate. Mag-iingat ka doon ha. Kapag nilapitan ka ni Dean Montenegro, huwag mong isuko agad ang perlas, ha? Mabilis niyang tinakpan ang bibig nito. Hoy, ano pa pinagsasabi mo dyan? Anong perlas? Mamaya marinig ka ni mama, hampasin tayo na ng hanger. Humagikgik ang kanyang kapatid bago siya tuluyang umalis ng bahay. Napuno pa siya ng paalala mula sa kanyang mga magulang. Sa wakas, nakabalik siya ulit sa bahay ni Dean sa Makati. Sinalubong siya na nag-iisang kasambahay roon na si Lucila. Mabait ito at palangiti. Ate, tanong lang, ba't ikaw lang ang kasama ni Sir sa bahay? Ngumiti ito at sandali siyang pinaupo sa isang upuan sa dining area habang pinagtitimpla siya nito ng kape. Hindi naman talaga ako dito nagtatrabaho. Dati ako naninilbihan sa bahay ng kanyang magulang. Kaso, mula na mamatay si Ma'am Via at Sir Anton, napunta sa pangangalaga niya si Alexi. Siya na ang tumayong ama sa pamangkin niya. Nasagot ang ilang katanungan sa isip ni Catherine. Ibig sabihin, hindi talaga anak ni Dean ang bata, kundi pamangkin. Inako lamang nito ang responsibilidad upang maalagaan ng maayos ang bata. Ganun ho ba? Bakit sa Sir Dean na nag-asikaso sa bata? Hindi ba kaya ng mga magulang nila na alagaan si Alexi? Kasi di ba, bata pa si Sir Dean, binata, marami pang gustong gawin sa buhay. Umiling si Lucila. Saka inilapag ang kape sa mesa.
Hindi kaya makita ng mga magulang nila ang bata. Kasi naaalala lang nila Madam at Senyor ang pagkamatay ng kanilang nag-iisang anak na babae. Nalungkot siya sa nalaman. Nilingon niya ang bata sa sala. Tanaw naman nila ito mula sa dining. Kasalukuyan itong nanonood ng educational video. Nalulungkot siya para kay Alexi. Nawala na nga ito ng mga magulang. Hindi pa ito gustong makita ng lolo at lola nito. Kaya nga nung napunta sa pangangalaga ni Sir Dean ng bata, kinuha niya na rin ako sa mansyon upang may kaagapay siya kay Alexi. Humugot ng malalim na hininga si Catherine. Nakakapagod siguro yung pag-aasikaso, no? Kaya siguro naganap siya ng yaya ng bata. Hindi bale ate. Ngayon nandito na ako, may katulong ka na sa lahat ng gawain dito sa bahay. Tumawa ng mahina ang ginang at bumalik na ng sala. Mabilis lumipas ang maraming araw. Madali sila nagkasundo ni Alexi. Minsan pa nga, sa silid na siya ng bata natutulog. Dahil ayaw siya nitong paalisin sa tabi. Isang gabi, napansin niya ang pagbukas ng pinto ng silid ng bata. Mula roon, dumungaw si Dean. Gising pa siya at masuyo ang hinahaplos ang buhok ni Alexi. Nang makita niya ito, bigla siyang napabangon sa kama. May kailangan po kayo, Sir Dean? Umiling ito at umayos ng tayo. Bago nilapitan ng bata at hinaplos ang buhok nito. Mahimbing ang tulog ni Alexi, kaya hinayaan na ito ni Dean. Gusto mo magkape? Wala sa sarili siyang napatango. Nang makita niyang 8:00 na ng gabi, parang gusto niyang umatras sa alok nito. Gabi na, magkakape pa? Baka hindi na siya makatulog niyan. Inilapag ni Dean ang bagong timplang kape sa table sa may terasa ng bahay. Makakatulog ka pa ba nito? Tanong ni Catherine sa binata. Tumingin sa kanya si Dean at ngumiti. Ang tanong, Catherine, natutulog pa ba ako? Kumunot ang kanyang noo sa sinabi nito. Sa dami ng ginagawa ko, hindi na ako halos nakakatulog. Imagine having a company to run and a family to impress. Plus the fact I have Alexi in my house. Para akong single father na nag-juggle na iba't ibang gawain. If you know what I mean. Humigop ito ng kape at inilapag ang mug sa lamesa. How have you been in the past weeks? Bumuga siya ng hangin at nagkibit balikat. Sa totoo lang, sa mga oras na yon, mas lalong nadagdagan ang admiration niya sa lalaking ito. Tama ang kanyang mga magulang. Hindi niya pa kilala si Dean sa tunay nitong katauhan. Pero hindi niya inakalang ang makikita niyang pagkatao nito sa mismong tahanan nito ang magiging dahilan para mahulog ang loob niya dito ng tuluyan. Dehado siya sa sitwasyong to. Dahil malinaw na siya lang naman ang may gusto sa lalaki. Sa kabila noon, kailangan pa niyang magpanggap na wala siyang nararamdaman. Na isa lamang siyang yaya ng anak nito at wala ng iba pa. Okay naman ako, sir. Mabait si Alexi at madaling alagaan. Si Ate Lucila wala akong masabi kundi talagang napakadaling pakisamahan. Hindi kami nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan. In short, okay na okay ako dito. Tumango naman si Dean. I've been monitoring you this past few weeks. Nakikita ko maayos ang trabaho mo. Ngumiti siya sa lalaki. Sabi ko sa inyo, sir, magaling ako mag-alaga ng bata. Proud na sambit niya. And I couldn't agree more. Nagkatitigan silang dalawa ng sandaling yon. Nakaramdam ng pagkailang si Catherine. Hindi siya sanay na may matagal na tumititig sa kanya, lalo na kung si Dean ito. Napansin niya sa peripheral na umiti ito ng matamis. At muling uminom ng kape. I still believe that I know you. Or I've seen you somewhere. Hindi ko lang alam kung saan at kailan. Biglang nasamit siya sa iniinom na kape. Mabilis niyang binaba ang mug na to. Si Dean naman nagmamadaling kumuha ng tissue at inabot sa kanya yon. Thank you. Aniya at tarantang nagpunas ng bibig. Okay ka lang? Ha? Oo. Pilit siyang umiti at hindi na muling tumingin sa lalaki. Ilang araw ang lumipas. Habang nasa garden si Catherine at Alexi, narinig niyang mayroong nag-doorbell. Agad siyang tumayo at nagtungo sa may gate upang tingnan kung sinong naroon. Mula sa siwang ng gate, may isang magarang kotse siyang natanaw. Nang muling tumunog ang doorbell,
Nakita niya ang isang matandang ginang na nakasuot na magarang damit ang nasa labas. Nang tignan niya itong maigi, nakilala niya sa wakas ang taong nasa labas. Si Martha Isabella Montenegro, ang ina ng kanyang boss. Agad niyang binuksan ang gate. Walang salitang naglakad papasok ang ginang. Ngumiti siya rito. Pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Pinagtaasan pa siya nito ng kilay at sa itsura nito, para siya nitong hinuhusgahan sa isipan. Who are you? Di kita kilala, ba't ka nandito? Alam niya kung gaano kastrikta ang ginang. Isang rason kung ba't di pa nag-aasawa ang ibang anak nito. Dahil mahigpit ito sa pagpili ng mamanugangin. Ang tanging sumuway lang dito ay ang bunsong anak na babae na si Aviana na siyang ina ni Alexi. Umayos siya ng tayo at ngumiti ng tipid. Ako po si Catherine Luna Romano. Yaya po ni Alexi. Magandang araw ho, madam. Nagsalubong ang kilay nito. Yaya ka ng batang yan? Tukoy nito sa batang lumapit sa kanya ngayon. Hinawakan niya ang kamay ni Alexi. Ang bata naman, biglang nagtago sa kanyang likuran. Mukhang natakot ito sa aura ng sarili nitong lola. At sinong nag-hire sa'yo? Si Sir Dean po. Sinikap ni Catherine na hindi siya mautal o magpakita ng takot dito. Ayaw niyang lamunin siya na nakakatakot itong aura. Inirapan siya nito at naglakad ng muli. Lucila! Anito habang papasok sa loob. Nakita niya ang mabilis na kilos ng kasama niya sa bahay. Para bang bigla itong natarantas sa pagdating ng dati nitong amo. Nagdalawang isip naman siya kung anong gagawin. Sa bandang huli, nagdesisyon siyang pumasok na sila sa loob. Papaliguan niya na si Alexi para makapag-siesta na ito. Pagpasok nila sa sala, nakasalubong nila ang ginang. What are you doing here? Tanong nito na siyang dahilan para magtaka siya. Pumasok na po kami kasi papaliguan ko na si Alexi ngayon. Pinagmasdan nito ang batang hawak niya ngayon. Kita sa mata na matanda ang galit at sama ng loob sa bata. Umalis na kayo. I hate to see that kid. May kung anong kumurot sa puso ni Catherine. Gusto niyang sumagot at ipagtanggol ang bata, pero wala siyang karapatan. Yaya lang siya ni Alexi. Niyaya niya ang bata sa taas. Agad siya nitong tiningnan. Ngumiti ang bata. Tinapik niya ang pisngi nito at agad niya itong inasikaso. Pagkatapos maligo, binihisan at sinuklayan niya ang buhok nito. Kukuha ako ng tubig sa ibaba, sasama ka ba? Tanong ni Catherine sa bata. Tumango ito at mabilis kumapit sa kanya. Sabay sila nitong bumaba ng hagdan at naabutan nila ang matanda na may mga sinasabi kay Lucila. Sa naririnig ni Catherine, tila pinagagalitan nito ng ginang. You know what, hindi ko maintindihan niya si Dean. Ang sabi ko, dapat ibinigay na lang sa bahay ang punan ng batang yan. Pero look what he did. Dinala niya dito. Inako niyang kanya. E di magiging sagabal ang batang yan sa nais namin mangyari para sa kanya. Dapat ngayon inaasikaso niya ng engagement with Kiana. But the Veles declined. The merging. Dahil ayaw nilang may sabit si Dean. May kung ano umusbong na galit sa puso ni Catherine nang marinig ang sinabi ng ginang. Kaya imbis na kumuha ng tubig, tumalikod na lang sila ng bata. Pero hindi pa sila nakakalayo nang biglang tinawag siya nito. Hey muchacha! Lumingon siya kay Madam Martha. Yes ma'am, may kailangan po kayo? Kitang-kita niya ang pagtaas ito ng kilay. Are you listening to what we are talking? Hindi po. Kukuha po sana kami ng tubig. Pero mukhang may pinag-uusapan po kayo ni Ate Lucila kaya alis na kami. Naglakad ito habang nakakrus ang braso sa harapan ng dibdib. Alam mo, ayoko sa'yo. Anang ginang sa kanya ng derechahan. Ngumiti lang siya dito. Okay lang ho. Hindi niyo naman po kailangan magustuhan ako. Hindi naman ho ako sa inyo nagtatrabaho. Bastos ka rin ano? Napahawak sa dibdib ang matanda. Tila hindi nito inaasahan na sasagot siya ng ganoon. Hindi naman ho. Pinagtatanggol ko lang yung sarili ko. Kayo ho, binubuli niyo ba ako? Mas lalong nanlaki ang mata ng ginang. Napangangapay ito. Madam, ayoko ho sana makaalam kasi wala akong karapatan. Pero sasabihin ko po sa inyo, matanda na ho kayo pero pumapatol pa kayo sa bata.
Kung ako ang gaganyanin niyo, matitiis ko pa. Pero yung marinig kong pinagpaplanuhan niyo kung paano iiwan si Alexis sa bahay ampunan, nakakasakit po kayo ng puso. Kayo ho ba? Meron pa kayong puso? Kasi parang wala eh. Apo niyo po si Alexi para lang po ipaalala ko sa inyo. Hindi siya tuta na basta itatapon sa kung saang bahay ampunan dahil ang galit kayo sa kanya. How dare you say that to me? Ako ho? Wala ho akong karapatan. Pero just in case na hindi nyo alam, ako ay nagbibigay ng pag-aalaga na kayo dapat ang gumagawa. Binabayaran ka ng anak ko. Alam ko po yon. Pero hindi po ba kayo nahihiya na kailangan maglustay ng pera ni Sir Dean para lang maalagaan ng bata? Mahal ko po yung trabaho ko at mahal ko si Alexi. Napalapit na sa akin ang batang ito. And the least thing I want to hear is someone mocking her. Pasalamat ho kayo, hindi pa siya nakakaintindi, Madam Martha. Pero lumilipas ang panahon. Tatanda rin si Alexi. Kaya mag-iingat ho kayo sa mga sinasabi niyo, Madam. You're fired! Sigaw nito sa nanggagaliiting boses. Si Sir Dean lang ho may karapatang magtanggal sa akin sa trabaho, Madam. Pinilit ni Catherine na maging composed. Ngunit ikinagulat niya ng biglang hablutin ng matanda si Alexi at pinagpapalo ang puwita ng bata at doon siya nataranta. Ang batang ito, bunga ng maling pag-ibig ni Aviana sa lalaking yan. Hanggat nakikita ko ang mukha ng batang ito habang buhay ako may galit sa puso ko. Pumalahaw ng iyak si Alexi. Nang akmang hahatawin pa ito ng palo, doon na siya hindi nakapagtimpi. Tinulak niya ang matanda at hinila pabalik si Alexi at tinago sa likuran niya. Patuloy sa pag-iyak ang bata. Si Lucila naman ilalalayan ng tayo ang matandang napaupo sa sahig. Kakasuhan kita! Sige ho, gawin niyo. Pero sasampahan din kita ng kaso dahil sa pananakit mo sa sarili mong apo. Mahigpit ang yakap ni Alexis sa kanyang binti. Akmang susugod muli ang ginang nang may sumigaw. That's enough! Gulat na napalingon ang lahat sa pagdating ni Dean. Agad na lumapit ang ginang sa anak nito. That yaya of Alexi pushed me! Kakasuhan ko ang babaeng ito. Sisiguraduhin ko mabubulok sa kulungan ng babaeng yan dahil sa ginawa niya sa akin. Malamig naman ang matang tinignan ni Dean ang ina. I've heard and seen everything, ma. Sagot ng lalaki at tinuro nito ang CCTV na nakapalibot sa buong bahay. Malinaw ko narinig na ikaw ang nagsimula. Namewang ang kanyang ina. Ano naman? Sinaktan niya pa rin ako. Dahil sinaktan mo si Alexi. Ano yung na-expect mo, ma? Tatayo lang si Catherine habang pinapalo niyo yung bata? Yaya siya ng anak ko. Dapat lang na protektahan niya ang bata. Dahil ako ang nagbabayad sa kanya. Umiling ang ginang. For Christ's sake din, Lucas. Hindi mo anak ang batang yan. Humugot ng malalim na hininga ang lalaki. Tama ka, mama. Hindi ko anak si Alexi. But I had to step up and take care of her dahil ayaw mo sa kanya. Just because anak siya ni Via. Sa isang mahirap na lalaki, ayaw mo nang tanggapin ang bata. What's wrong with you? Lahat naman sinusunod namin. And we understand na strict ka bilang isang ina. Pero hindi tama na kahit malalaki na kami, pinapakialaman mo pa rin ang desisyon namin. It's my decision to take Alexia as my child. And please, ma, kalimutan mo na ang kasunduan na ginawa niyo ng mga Veles. I don't like Yana. I never liked her. You're an ungrateful child. I am not. Sinasabi mo lang yan dahil hindi mo na kami mamanipula. Umuwi ka na, ma. Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. With the way you hurt my child, baka makalimutan kong ikaw ang nanay ko. Nahihintakutang umalis ang ginang. Akmang ihahatid pa sana ito ni Lucila nang pigilan ito ni Dean. You are no longer working to her, Lucila. Oras na para sa akin maibigay ang loyalty mo and not to my abusive mother. Binalingan ni Dean ang tingin na babae. Are we clear? Tumango naman si Lucila bago ito bumalik ng kusina. Dala-dala ang batang, si Alexi. Si Catherine naman naghahabol pa rin ng hininga. Nang balingan siya ni Dean, napatigil ang lalaki at napatingin sa kanyang muka. You're crying. Ha? Mabilis niyang hinaplos ang pisngi. Hindi niya namalayang tumulo ang kanyang luha. Sorry, sir. Nanatiling nakatitig sa kanya ang lalaki. Ilang sandali pa, bumuntong hininga ito. Why did you do that? Kasi po hindi ko kaya makitang sinasaktan niya si Alexi. Sorry, sir, ha?
Alam ko naman pong mama niyo siya. Makapangyarihan, mapera at higit sa lahat. Kayang-kaya niyang gawin yung banta niyang kakasuhan ako. Pero kung mauulit man yung nangyari, pipiliin ko pa rin ipagtanggol si Alexi at wala na ho akong pakialam. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa hanggang sa magsalita si Dean. You did what you had to do. I see that. And you did a good job, Catherine. Ikaw ang unang tao na siyang hindi natakot na ipagtanggol si Alexi. Lumunok siya. Ang totoo, natakot siya at nabigla. Pero hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa bata. Sa mga oras na yon, dalangin niya na sana hindi matandaan ni Alexi ang pangyayaring ito. Sana, mawala na lang sa memorya ng bata ang naranasan nito mula sa mismong kadugo nito. Pasensya na ulit, sir. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa kanang balikat. Nothing to be sorry for, Catherine. Sige na, puntaan mo na si Alexi at baka hinahanap ka na nun. Tumango naman siya sa lalaki at mabilis kinuha ang bata kay Lucila. Grabe naman yung matandang yun, ate. Dinaig niya pa yung evil stepmother sa mga soap opera na pinapanood ko sa TV, ah. Inis na reklamo ni Richie. Nasa sala sila ngayon at nagmemerienda. Sabado at walang pasok ang mga kapatid niya. Samantala ang kanilang mga magulang nasa palengke. Namimili ng stocks para sa ref. Wala siyang plano ikwento ang nangyari pero hindi niya namalaya ng sarili na nagraranta sa mga kapatid habang abala sa paggawa mga ito ng mga assignments. Di ba kasi, sabi ko sa'yo wag mo nang pasukin yung trabahong yan ate. Tigas kasi na ulo mo. Binalingan niya si Miko na nasa tabi niya sa bandang kaliwa ng sofa. Ikaw talaga, kahit kailan napakakontrabida mo. Aba kung di dahil sa trabaho kong yun, hindi ko na fully paid yung tuition niyo. Nako ate, pagpasensyahan mo na yan si Miko. Kaya lang yan nagkakaganyan kasi nagsiselo siya. Kung paano mo asikasuhin yung bata, yung Alexi ba yun? Syempre ikaw ang nag-alaga sa aming tatlo nun. Baka ang gusto nito si Miko, siya lang ang baby boy mo. Mapang-asar na sabi ni Richie. Nilamuko si Miko ang papel at binato sa kapatid. Kita mo, defensive. Tumatawang saad ni Richie dito. Nagpatuloy ang kanilang asaran. Natutuwa siya sa mga inaasal ng kanyang kapatid. Alam niyang darating ang panahon na tatanda ang mga ito. At hindi na siya kakailanganin pa bilang ate. Kaya ngayon pa lang sinusulit niya na ang pagkakataong magkakasama sila. Sa bahay na nila siya nagkapunan. Bandang 7:00 ng gabi, umuwi siya sa bahay ni Dean sa Makati. Nasa gate pa lang siya, nakita niya na agad ang nakaupong lalaki sa may terasa sa first floor. Nagkakape ito at sa postura, mukhang may hinihintay. Nang makita siya nito, agad siyang umayos ng upo. Sir Dean, magandang gabi po. Catherine, kala ko bukas ka pa uuwi. Baka po kasi hanapin ako ni Alexi. Don't worry about it. Day off ko naman today and tomorrow. Kaya ko asikasuhin dito si Alexi. Tumigil ito sandali at tila nag-iisip ng susunod na sasabihin. Catherine, I am planning to have a one-day beach vacation in Batangas. I want you to come with us. Tayong apat nila Lucila at Alexi. Talaga ho? Naku, matutuwa po niyan si Alexi, sir. Kailan po ba? Tomorrow, maaga tayong aalis. By 3 a.m., we should be driving to Batangas para hindi maipit sa traffic at maaga tayong makarating doon. Nakaramdam ng excitement si Catherine. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakalabas siya ng Metro Manila bilang yaya ni Alexi. Nagmadali siyang tumayo ngunit napahinturin agad na makitang kumilos si Dean upang patigilin siya. Where are you going? Sa kwarto po ni Alexi. Mag-aasikaso ng gamit niya para bukas. Napangiti naman si Dean at dahan-dahang tumango. Nang makaalis ang babae, nanatiling nakatitig lang si Dean sa papalayong figura nito. He couldn't help himself but admire this ever-familiar woman. Magmula sa pagkakaroon nito ng one-of-a-kind optimism hanggang sa pag-aalaga nito kay Alexi, sa unang pagkakataon, inaamin ni Dean sa sarili na nagkakagusto na siya sa babaeng ito. 6 months might be so early para i-judge ang pagkatao ng dalaga. Pero alam niyang meron itong mabuting puso. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya tumingin ng may halong paghanga sa isang babae. Who are you really, Catherine? Mahinang bulong niya sa hangin.
He knows her. Deep inside him, he knows her. Maaga silang nakarating sa Batangas. Wala pang 7:00, nasa isang private resort na sila na pagmamay-ari ng isa sa mga kaibigan ni Dean. They're on the VIP list. Inasikaso silang maigi ng mga staff. Mas pinili ni Dean ang pinakadulong cabin. May 3 cabin available. Isa para sa kanya, isa kay Lucila at isa para kay Dean. Si Alexi naman panay ang reklamo nito. Pareho kasing gustong makasama ng bata ang dalawa. Nagmamaktol at pinipilit silang sa iisang cabin na lang silang 3. At sa bandang huli, sumuko na sina Dean at Catherine. Nanalo ang bata sa hiling nito. Pasensya ka na ha, naabala ka patuloy namin dito. Ani Catherine, habang inaayos sa mga damit nila sa maliit na cabinet. Sila lang ni Dean ang nasa loob ng kwarto ngayon. Dahil niyaya ni Alexis si Lucila na pumunta ng dalampasigan. Mangunguha raw ng seashells sa mga ito. That's okay, di naman kayo abala. Nakangiting sagot ni Dean habang nakaharap sa laptop. Umikot naman si Catherine upang asikasuhin naman ang damit ng lalaki. Ang kaso, hindi niya nakita ang extension wire na pinagkakabitan ng charger ng laptop nito. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nadapa siya at sumubsob ng direkta sa dibdib ng lalaki. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung anong katangahan ang bumalot sa kanyang sistema at hindi man lang niya nakita ang wire na daraanan niya. Mabilis namang inilapag ng lalaki ang laptop nito sa gilid ng kama upang maalalayan siya. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Nagangat siya ng tingin dito at sumalubong ang maamong mukha ng binata. Kumabog ang kanyang dibdib. Nang bumaba ang tingin niya sa ilong at labi nito, mas lalo siyang nahirapang huminga. Noon pangarap niya lang na mapalapit dito. Pero ngayong nagkatotoo na lahat ng manifestations niya, pakiramdam niya gusto niya pang mag-manifest ng isa pa. Sana maranasan niyang mahalikan ito. Yumuko siya, sinaway ang sarili sa kung ano-anong naiisip. Sinubukan niyang tumayo pero muli siyang bumagsak sa dibdib ng lalaki. At sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang pagpulupot ng braso ni Dean sa kanyang bewang. Sinubukan niya itukod ang kamay sa kama upang di sila magkauntugan. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana at napakabilis matupad ng manifestation niya. Naglapat ang kanilang labi sa isang aksidenteng pagbagsak. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilisan ang lalayo. Ngunit naramdaman niya ang paghawak ni Dean sa kanyang batok upang manatili sa posisyon. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Para siyang nakalutang sa ere. Sinadya ba yun ang binata para ituloy ang halikang yon? Nang makita niya nakapikit si Dean, kusa na ring pumikit ang kanyang mga mata. Nang gumalaw ang labi nito, kusa siyang sumunod. Hindi siya marunong humalik. Wala siyang experience. But the way Dean kissed her, nasusundan niya ito. Inihiga siya nito sa kama ng maayos na paraan. Nasa ibabaw niya ang lalaki ngayon. Magkadikit ang kanilang katawan. Ramdam niya ang init nito at ang pagtayo ng pagkalalaki nitong kumakaskas sa kanyang pants na suot. Napapikit siya at dinama ang sensasyon. Lahat ay bago sa kanya. Pero gusto niya ang nangyayari. Nagulat siya na huminto sa paghalik si Dean at pumikit ng mariin. Shit, I'm sorry Catherine. Hinaplos niya naman ang likuran nito nang ibinaon nito sa kanyang liig ang muka. Ramdam niya ang mainit na hininga nito sa kanyang liig. Sorry dahil hinalikan mo ako. O sorry kasi ayaw mo mangyari to pero ginawa mo pa rin. Sorry. Dahil hindi ko intensyon na bastusin ka. Hindi mo naman ako binabastos, Sir Dean. Just call me Dean from now on. Okay, Dean. I didn't feel na binastos mo ako. I understand. Hindi mo sinasadyang halikan ako. It's okay. If you wish to forget about it, okay lang. Aniya, kahit ang totoo, may pait na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. I don't want to forget. I meant the kiss. Ang ayoko lang isipin mo nagtitake advantage ako sa'yo. Nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito. Pero bakit mo nga ba ako hinalikan? Natigilan ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Gusto kita. Hinalikan kita kasi gusto kita. Parang may nagliparang paru-paro sa kanyang tiyan.
Sa sinabi ng lalaki, if her past version would know about this, na posibleng mangyari sa future lahat ng hiniling niya noon, baka tumitili na ito ng tumitili at gumugulong na sa kama. Gumaan ang pakiramdam niya. Masarap pala sa pakiramdam na magustuhan ka rin ng taong gusto mo. Gustong gusto kita, Catherine. Hindi niya na pinatapos pa ang sasabihin nito. Kinawit niya ang braso sa batok ng lalaki at hinila palapit upang siya na ang humalik dito. Wala siyang pakialam. Bahala na kung anong mangyari. Ngayon niya napagtanto na hindi na pala simpleng pagkaka-crush ang nararamdaman niya para kay Dean Montenegro. Dahil mahal niya na ito. Lumalim ang halikan nilang dalawa. Hanggang sa unti-unting bumaba ang halik ng lalaki sa kanyang leeg. Would you like it dark or with lights? Lights off, please. Bulong niya dito. Sa gitna ng payapang resort, sa isang cabin sa dulo ng lugar na puno ng buhangin sa paligid, may dalawang pusong nag-aalab at nagmamahal sa isa't isa. Can I just call you mommy? Tanong ni Alexis sa kanya habang kumakain sila ng dinner sa restaurant ng resort. Nagkatinginan silang tatlo ni Lucila dahil sa tanong ng bata. Si Dean naman, tila casual na bagay lang ang narinig. Nagpatuloy lang ito sa pagkain habang siya nahihirapan lunukin ng sinubong pagkain. Alexi, I'm just your yaya. I refuse to call you yaya. I want you to be my mommy. Sandali pa, nakita niya napapangiti si Lucila habang nakatingin sa kanila ni Dean. Naku Alexi, kahit ikaw rin pala, malakas ang pakiramdam. Natatawang ani Lucila at nagpatuloy sa ginagawa. Ngumiti siya sa bata at hinaplos ang pisngi nito. You should ask your dad about it. Kasi hindi naman pwedeng tawagin mo ako ng mommy, may ilang ang daddy mo. Bumaling ang bata sa ama nito. Please, daddy. Anito at pinagdikit pa ang dalawang maliit na palad. Whatever my princess wants, my princess gets. You can call her mommy. After all, she will be your mommy soon. Ngumiti si Dean at magilaw na tumango pa sa bata. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi ng lalaki. Ibinaba niya ang kamay at pasimpleng kinurot ito sa tagiliran. Pero tumawa lang ang lalaki sa kanya. Si Lucila sa isang banda, tila naintindihan ang nais iparating ni Dean, pero hindi na nagsalita. Natapos ang dinner, nanatiling naiilang si Catherine sa presensya ng lalaki. Hindi siya nagsisisi sa nangyari, dahil nagdesisyon siyang gawin ang bagay na yon. Nasa legal age naman siya kaya walang problema. Nahihirapan lang siyang tignan nito dahil nahihiya siya at napapaisip. Ano kayang sasabihin sa kanya ni Dean kapag nalaman nitong isa lamang siyang masugid na fan nito na nakasubaybay sa lahat ng galaw ng lalaki? Hindi kaya ma-turn off ito sa kanya? What are you thinking? Nilingon niya ang lalaki nang marinig itong magsalita sa kanyang likuran. Nasa harap siya ng dagat. Nakaupo sa buhangin. Nakatanaw sa madilim na bahagi ng karagatan. Umupo sa tabi niya si Dean at marahan itong sinandalang ulo sa balikat niya. Hinaplos niya naman ang likod ng lalaki. Wala naman. Di ko lang inasahan na hahantong sa ganito ang lahat. Ang isang parte ng isip niya ang nagsasabing dapat grateful siya. Ibig sabihin lang nito, pinakikinggan ng universe ang hiling niya at tinutupad dito ang bagay na minsan niyang pinangarap. Pero ngayong narito na siya, para naman bigla siyang nagdalawang isip kung tama ba yung ginagawa niya. Dean Montenegro is an answered prayer. Hindi siya nagsisi na ito ang natatanging lalaki na gustuhan niya. Lahat ng good traits para sa isang lalaki na kuha nito. Mayaman, masipag, mabait, at understanding ang lalaki. Marami itong na-achieve sa buhay. Kahit nasa early 20s pa lamang. Siya, ano narating niya sa buhay? Sa ngayon wala pa. Hindi naman sa minamaliit niya ang sarili. Gusto niya lang na meron din siya may pagmalaki at mapatunayan. Para kung sakaling sila man na magkatuluyan, may pantatapat siya sa success ng lalaki. Naisip ko lang, wala pa akong pangarap sa buhay ko na natupad. Umalis si Dean sa pagkakahiga sa kanyang balikat. What's your greatest dream, Catherine? Ang mapagtapos ko ng pag-aaral sina Richie at Miko. Kung kakayanan pati si Jiro. Ang magkaroon ng sariling bahay at lupa na masasabi kong akin. Nang bata ako, alam ko hindi naman kami mayaman .
Pero lahat ng kayang gawin ng magulang namin ginagawa nila para mabigyan kami ng masaya at komportableng buhay. Now that I've graduated, I want to fulfill all my dreams nung college pa ako. Gusto ko magtrabaho. Pero sa ngayon, pause muna para kay Alexi. Dinidelay ba namin ni Alexi ang mga pangarap mo? Malungkot na tanong nito sa kanya. Agad siyang umiling. Hindi. Kasi may choice naman ako kung tatanggapin ko yung offer mo noon o hindi. Pero pinili kong alagaan si Alexi. Pinili ko kayo. Mas lalong naging malungkot ang ekspresyon ng lalaki. Kaya naman sinapu niya ang magkabilang pisngi nito gamit ang palad. We can enjoy the time we have. Kesa malungkot tayo, hindi ba? Alam niya sa sariling hindi habang buhay, ganito ang magiging trabaho niya. Nangako siya sa mga magulang na temporary lang ang trabaho ito. At the end of the day, kailangan niya bumalik sa tunay na mundo para harapin ang totoong challenges na may kinalaman sa career growth niya. Gusto mo magtrabaho? I can take you under my wing. Sa kumpanya ko, I will give you a good position. Hindi naman yata tama yun, Dean. I have to crawl and climb using my own strength. Ayokong umasa sa kahit sino. But honestly, that is a good offer. Nagkatitigan silang dalawa at natawa sa isa't isa. Marahan siyang hinalikan ni Dean sa labi at tinugon niya ang halik na yon. Pagkatapos nagsalo sila sa isang mahigpit na yakap. Lumipas ang mga linggo, balik trabaho na si Dean. Ganon din si Catherine. Napag-usapan nilang hanggang sa huling buwan ng taon na lang siya mananatili sa bahay nito. Kaya sinusulit niya ang mga panahon na kasama niya si Alexi. 2 months na lang, babalik na siya sa bahay nila. Itutuloy niya ang pahikibaka para sa sariling pangarap. Ma'am Kiana, wala po rito si Sir Dean. Mamayang gabi pa po yun uuwi. Mula sa labas, naririnig niya ang boses ni Lucila na may kausap na babae. Hindi naman si Dean ang kailangan ko. I need to talk to the girls she's with. Yung Catherine na yaya ng batang si Alexi. Kumunot ang noon niya at lumabas sa pinto. Agad naman siya nakita ng babae. Bali wala nitong hinawi si Lucila, kaya napatabi ang babae sa gilid. Sinugod siya nito at dinuro gamit ang daliri. Ikaw ang babae ni Dean, hindi ba? Kumunot ang noon niya. Just so you know, I am his fiancé at ikakasal kami. Napaayos siya ng tayo at pinakatitigan ng babae. Mukhang ito ang Kiana Velez na binanggit ni Madam Martha noon. Mukhang ang totoo ang balitang naririnig niya na head over heels sa babaeng ito kay Dean Lucas. Ngunit malinaw na ipinaliwanag sa kanya ng binata na wala ito ni katiting na nararamdaman kay Kiana. At noon pa man siya tumatanggi sa alok na merging ng pamilya Velez. Fiancé? Akala ko ba malinaw sa'yo na hindi niya in-acknowledge ang engagement na inaalok ng pamilya mo? Nanlisik ang mga mata ni Kiana sa sinabi niya. How dare you say that to me? Sino ka ba ha? Di ba isa ka lang namang hampas lupa? Hinawi niya ang kamay nitong nakaduro sa kanya. Huwag mo akong duruin. Baka di ako makapagtimpi at mabalik ko yung daliri mo. Naglakad siya palapit sa babae. Nagulat naman ito at napaatras. Alam mo, wala ka nang pakialam kung mahirap lang kami. Basta wala kami tinatapakang tao, masaya pa rin kami. Buo ang pamilya namin at nagmamahalan kami. Ikaw ba masaya ka ba? Mahal ka ba ng pamilya mo o ginagamit ka lang nila para sa pera? Matapang niyang bawi sa babae. Mabait siya sa mabait. Pero kung meron siyang ayaw na ginagawa sa kanya, yung minamaliit at pinagsasalitaan siya na masama, mabait man siyang tingnan pero nananapak siya ng tao kapag sumobra na ito. I hate you? Tingin mo gusto kita? Ano nangyayari dito? Hindi inaasahan ni Catherine na uuwi ang lalaki. Napatingin siya sa wristwatch na suot, nakitang 1:00 pa lang ng hapon. Dapat nasa opisina pa ito. Dean, it's been a while. I've been contacting you. Biglang naging malumanay ang boses ni Kiana at lumapit pa sa lalaki. Why do you think I don't reply to your messages, Kiana? Kumunot ang noon ng babae at napahawak sa dibdib. It's because I have no interest in you. Tsaka pwede ba? Hindi ito bahay ni Mommy para pumasok ka ng basta-basta. Do this again, ipapaban ko ang pangalan mo rito. Para hindi ka na makapasok kahit kailan. Alanganing ngumiti si Kiana. You wouldn't do that, Dean. Baka nakakalimutan mo kung sino kausap mo. Oh, I know you. You were Kiana Velez.
At never in my whole existence I accepted the engagement you've been offering me in 5 years. Kiana, you're pretty. There will be someone who would love to be with you. Hindi ako yun. I'm in love with Catherine and she's the one for me. Enough of this. Huwag mo na ulit ipapahiya ang sarili mo. And know your worth. Bumaling ng tingin si Dean kay Lucila at sumenyas na i-escort palabas si Kiana sa property nito. Habang si Catherine, nakatayo lang doon at laglagang pa nga nakamasid kay Dean. With the way Dean confessed about his feelings, gusto niyang maiyak. Ang lalaking mahal niya, mahal din siya. Bumaling sa kanya si Dean at walang ano-ano niyakap niya ito. Walang luhang bumagsak sa kanyang mga mata. Natawa lang siya habang yakap ito. What she feels is pure happiness. Why? What's wrong? I love you too. Hindi ako nagkamali na ikaw lang ang tao na gustuhan ko sa buong buhay ko. What do you mean? Hindi mo ba talaga ako naaalala? If not, then I'm going to introduce myself to you. I'm Catherine Luna, Romano. Your number one and will always be a fan of yours. Kunot noo pa rin nakatingin sa kanya ang lalaki. Mahabang paliwanagan na naganap. Hindi na siya natakot sa magiging reaksyon nito. It's now or never. Bahala na kung anong mangyayari. Basta sasabihin niya ang importanteng bagay na yon kay Dean. So you're saying you've been there all along? I'm always with you, Dean. My family knows about you and they know as well kung paano ko kayo pinili ni Alexi at pinaglaban para lang makasama ko kayo. Napansin niya ang pagkinang sa mga mata ng lalaki na tila pa pinipigilan nito ang luha sa mga mata. Bumaling ito sa kanya at yumakap. Can I join you? Nakangiting tanong ni Alexi na hindi nila napansing lumapit sa kanila. Of course. Ani din at nagsalo silang tatlo sa isang mahigpit na yakap. Hinalikan nito ang kanilang noo ni Alexi. You are my family. Madamdaming bulong ni Dean sa kanya. Mabilis lumipas sa mga araw hanggang sa sumapit ang huling sandaling makakasama niya sina Alexi at Dean sa isang bahay. Ayaw mo pa rin bang i-consider ang alok ko sa iyo na magtrabaho sa Montenegro Corps? Umiling siya kay Dean. Nasa labas sila ngayon para sa isang dinner date. Tanggap na ako sa marketing department ng Benitez Innovations. Sa kumpanyang yon, doon ako magsisimula ng karir ko, Dean. Napasimangot ang lalaki kaya tumawa siya. My offer is still on the table. Always will be. Kapag naisipan mo mag-resign, sabi Benitez, open arms kitang i-welcome sa kumpanya ko. Inirapan niya ang lalaki pero ang totoo, grateful siya sa pagiging thoughtful ni Dean. Alam niyang concerned lang ito sa kanya, pero wala naman itong dapat ipag-alala. Matalino siya at alam niyang mapapatunayan niya yon sa trabaho. Hindi naging madali ang may sa katuparan ng pangarap niya. Dumaan si Catherine sa mga gabing kailangang mapuyat para lang makatapos ng presentation. Mga pagkakataon na papagalitan siya dahil di maiwasan ang pumalpak. Mga araw na umiiyak siya kasi rejected ang proposal. And yet, she did not give up. Tinawid niya ang mga araw na nahihirapan siya sa tulong ng panalangin at suporta ng pamilya niya at ni Dean. Napagtagumpayan niya ang bawat pagsubok. Maraming taon ang lumipas at patuloy siya sa pag-akyat sa corporate ladder. Kung ano man na meron siya ngayon, masasabi niya lahat ng iyon galing sa dugot pawis at puyat na tiniis niya para marating ang pwesto niya ngayon. You know that I'm proud of you all the time, right? Nilingon niya si Dean, may suot itong salamin. Mas naging mature ang itsura nito pero hindi nabawasan ang kagwapuhan. Sa loob ng 6 na taon nilang relasyon, hindi siya nito iniwan. Hindi siya nito pinagpalit at hindi niloko. Hinaplos niya ang pisngi nito. Isinantabi muna niya ang librong binabasa at bumaling kay Dean. Binigay niya ang buong atensyon dito. Nasa kama sila pareho. Matutulog na sana pero humirit pa ito ng ganong salita. I know, and I'm also proud of you, love. Would it be too much if I ask you to finally marry me? Nagsusumamo na ang boses nito. Because I can't wait any longer, Catherine. It's either you accept my proposal o dadaling kita ng simbahan na labag sa loob mo. God knows how much I want to call you as my Mrs. Montenegro. Napatawa siya sa sinabi nito. Di naman ako tatanggap ng proposal na walang singsing din. Mula sa ilalim ng una nito may kinuha itong kahon.
Nagbibiro lang naman siya pero hindi niya inasahang seseryosohin nito yon. At mukhang matagal nang ready ang lalaki. Muli nitong hinawakan ang kamay niya at pinagmasdan siya mata sa mata. Of all the women who tried to get near me, ikaw lang ang nakapasok sa buhay ko at napasok mo rin ang puso ko. Kaya responsibilidad mong panindigan na nag-uumapaw na pagmamahal na meron ako para sa'yo. Catherine Luna, Romano, the love of my life, the mother of my child Alexi, will you marry me? Napangiti siya habang tumatango. Punong-puno ng masayang emosyon ang kanyang puso. Oo naman, din Lucas Montenegro. Sino ba naman ako para tanggihan ang alok ng ultimate crush ko, di ba? Hindi pa man naisusuot sa kanya ni Dean ang singsing, niyakap na siya nito kaya labis siyang tumawa. Kumalas ito ng yakap at sinuot ang singsing na may ubod ng laking diamante sa kanyang daliri. Ang mahal nito, Dean. And you deserved it. You deserve all the good things, Catherine. At hanggang kaya ko, ibibigay ko lahat sa'yo. I will provide for you and our family. Mahal na mahal kita. Hinalikan niya ang lalaki sa labi. Pinagdikit niya ang kanilang noo. This is her answered prayer. Nasa panig niya ang universe. At kahit kailan hindi siya nito pinabayaan. I love you more and more. Bulong niya kay Dean. Walang pinagsisisihan si Catherine sa lahat na naging desisyon niya. It only led her to a good place, to a good man, to a family she never expected to have. She is indeed blessed, at wala na siyang mahihiling pa. The end.